panyo, may panyo pa wara-wara, ganon, no? Ang kagamot. Nandun ngayon Nandun ngayong mga sa panahon ng procession nila yung Nazareno, 'di ba? Gumaganong kaway-kaway ng panyo, ipahid lamang sa mukha or sa katawan ni yung Nazareno diyan nga itim nga ano. Tapos yun naman gamot na sila. Okay. So ang iniisip nila yan, dinidiyos na nila. So si Isa Almasi pinadala para mag-supersede, para maniwala, mag-guide ang mga tao pagsamba sa nag-iisang Diyos lamang. Dito naman tayo kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasi na pag-usapan naman natin ang bawat propeta pinadala sila, ang bawat messenger pinadala sila. So dito tayo kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano naman din ang problema sa mga tauhan during the time of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sa kapanahunan ni Prophet Muhammad, peace be upon him, ang mga tao ay dinidiyos nila, sinasanto nila, ina-idolize nila ang mga tao na magagaling sa dila. Dila, yung bang sa atin, balagtasan, balak, magaling ka magsalita. Giliw ko. Yung pang, ikaw lamang ang mag-iisang sinisinta. Ang tangi kong ang tangi kong minamahal. Wala nang iba. Yung balak, yung balagtasan, yung pagalingan sa dila sa kapanahonan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang binigay ng Allah ang revelation kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Quran, nasyak ang mga Arabo. Dahil si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi makabasa, hindi makasulat, at hindi siya exposed sa maraming mga tao. Nagtaka sila dahil yung mga salita ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung Quran nga narinig ng mga sahaba nga nagmula kay Allah through Anghel Gabriel, ay talagang nasyak sila dahil supersede sa kanilang nalalamang mga gawa-gawa ng mga salita. So, si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nag-invite siya sa mga tao na linisin ang kanilang hanay sa idolatry at sasamba sa nag-iisang Diyos. Okay? So natandaan natin, sa kapanahonan ni Moses, pinadala si Moses dahil ang mga tao magaling sa magic. So pinadala ang mga laanat, sakuna, nga sobra pa sa magic. Si Noah naman, pinadala si Noah dahil ang mga tao ay hindi na naniwala, na wala ng pag-asa kung saan-saan sa magsamba dahil tagtuyo. Ilang taon na walang ulan. At sa kapanahonan ni Isa Almasi, sa panahon ni Isa Almasi, ang mga tao ay magaling sa panggagamot. So pinadala naman si Isa Almasi, supersede sa kanilang nalalaman para maniwala lamang sila sa nag-iisang Diyos. Sa kapanahonan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinadala naman si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang Quran supersede sa kanilang magaling na mananalita. Okay, dito balik tayo mga kapatid, yung salitang Masih. Kung dito tayo sa mga Christian interpretation of the Mashiach, the word Mashiach ay galing ito sa Hebrew. Okay. Ito naman ay sa kanila ay ang ibig sabihin, ang Mashiach ay God, Diyos, tagapagligtas, nga ang dugo ialay para maligtas sila, isang Diyos. Mali. That is the interpretation of the Christian, na ipadala ng Diyos ang kanyang bugtong anak, ito'y magligtas sa kasalanan ng mga tao, pagpapako sa krus. Yun ang iniisip nila, ang ibig sabihin ng Mashiach sa Hebrew. Okay? Sa Greek, tinatawag ito nga Christos, sa English tinatawag na anointed or the chosen one in Hebrew. Ang Old Testament, mga kapatid, at ang mga Hebrew, iba sa paniniwala ng mga Kristiyano. Dahil ang paniniwala sa mga Hudyo, ang isang Mesaya nga darating, ito ay ipadala ng Diyos sa linya, anak ito sa linya ni Haring David, nga magligtas sa kanila, mag-rebuild sa Jerusalem, at maging makapangyarihan ang hanay ng mga Israelites sa buong mundo. Maniniwala ang mga tao at susunod sa batas ng tinatawag na Mashiach kay Kristo. Makipagyera, makipagdigmaan, papatay,
papatay ng mga tao at ito ipairal niya ang batas ng dala-dala niya. Yun naman ang isip ng mga Hudyo. Okay? Sa Islam ay iba. Pinadala si Nabiullah Isa alayhis salam para maniwala ang mga tao na ang Allah ay makalikha siya, makalikha siya ng tao na hindi nagmula sa lalaki, hindi nagmula sa alikabok. Okay? Kasi sa kapanahonan ni isa din sa mga rason, sa kapanahonan ni Isa before the birth of Jesus Christ, ang mga tao nagsasabi na ang Diyos ay nakagawa ng tao mula sa alikabok, nakagawa ng tao mula sa babae, ang mga tao galing sa babae at lalaki, kagaya ni iba, nagmula sa lalaki. Si Adan ay nagmula sa alikabok. Nagmula tayo sa babae at lalaki, tayo. Pero ang mga Hudyo sa kapanahon, before the birth of Jesus Christ, sabi nila, ang Diyos ay hindi makalikha, Panginoon ay, yung walang paniniwala, hindi makalikha ng tao mula sa babae na walang lalaki. Tapos na si Adan, nalikha na. Tapos na si Eva, nalikha na. Tayo nalikha na. Pero ang Diyos, hindi makalikha ng isang tao mula sa babae. Kasi nakalikha na ang Diyos mula sa lalaki si Eva. So ang sabi naman nila, hindi makalikha ang Diyos mula sa babae. So ang ginawa ng Allah, alhamdulillah, sinagot ang isa sa kanilang walang paniniwala, ang yung kamangmangan nila, nagpadala siya ng himala na ang tao ay nagmula sa babae kay Maria na hindi nagalaw ng lalaki. Yun po ang paniniwala namin bilang mga Muslim. Okay. So, ang madaling sabi dito mga kapatid, ang madaling issue ito. Sino ba, isakay natin ang issue, sino ba ang tinatawag na Antikristo? Dahil yung Antikristo, ang Kristo kasi, yan Espanyol. Galing yan sa salitang Christos or Antichrist. Naging Antichrist English nga hindi ikaw naniwala kay Kristo. Actually, ang totoo at tunay na Antikristo, itong mga Trinitarian. Bakit? Kasi ang mga Trinitarian, naniwala sila nga ang Kristo, Diyos. Hindi po yun ang ibig sabihin ng ang Mesiya. Ang Mesiya sa Judaism, descended from David, is a human being. Ang paniniwala ng mga Hudyo, ang tinatawag na Mashiach, ay isang tao nagmula sa linya ni Haring David. Okay? Ibig sabihin, tao siyang isinilang. Normal na tao nga isinilang. Okay? Naman sa mga Arabo, kaming mga Muslim, naniwala kami, ang tinatawag na Masih ay yung literally, yung nanggagamot na hawakan lang niya, haplusin lang niya, nagagamot literally. Yun ang paniniwala ng mga Muslim, tinawag siya na Masih. Yung imasahe ba, yung masahe or massage, iganon lamang. Okay? So naniwala kami na tao, kami mga Muslim, naniwala kami na ang ipadala nga Masih, sa Arabic Masih, ay isang tao. Pero ang hindi naniwala na tao si Jesucristo, siya ang Antikristo. Sino sila nga hindi naniwala nga si Jesucristo ay isang tao? Ang mga Kristiyano. Paniniwala nila ay isa siyang Diyos na nagkatawang tao. Isang Diyos na nagkatawang tao si Jesucristo. So ang tinatawag dito nga Antikristo, dahil hindi kayo naniwala nga si Kristo isang tao, ang tunay na Antikristo, yung mga Trinitarian nga nagsabi nga si Jesucristo ay nagkatawang tao, Diyos na nagkatawang tao. Hindi sila maniwala na tao kundi nagkatawang tao na Diyos. So they are the Antichrist. The Christians. Di ba ba? Dahil ang mga Hudyo naniwala isang tao sa linya ni Haring David. At ang mga Muslim naman naniwala nga ang Masih ay sa linya ni Haring David rin, ay isang tao rin. Pero sa kanila, yung mga Trinitarian, hindi ordinaryo na tao. More than that, isa siyang Diyos na nagkatawang tao. So, who are now the Antichrist? Sino ang Antikristo? Sino? Shout out dyan sa inyo, Jeremiah.
Pantunyal, shout out sa inyo. Abdurrahim Sunyega, shout out. Inshallah, mga kapatid. Pakishare lang ho nito. Inshallah, bigyan nyo kami ng star, mga bituin. Kahit kailangan po sa aming page na magkakaroon po kami raw ng donation sa mga stars. Okay? So sa akin mga kapatid, kung inshallah you are contented or you are satisfied sa aking mga sinasabi, inshallah, pwede namang wala. Pero kung mayroon, pwede kayo magpadala ng stars, ay mas maganda mga kapatid. Kung hindi man makabigay ng stars, okay rin sa inyong panonood. May Allah reward you. Please don't forget, share ho. At mag-comment kayo. May Allah reward you all. At sa lahat ng nakikinig dito, may Allah reward you all. Subhanakallah, Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.